Kung babasahin natin ang 1 Samuel chapter 17, madali nating maiintindihan ang kalooban ng Diyos sa pagpili kay David bilang hari. Sama-sama nating tingnan ang chapter 17 verse 12. Si David nga ay anak ng isang Efreteo sa Bethlehem, Huda, na ang pangalay Jesse, at may 8 anak na lalaki. Nang panahon ni Saul, ang lalaking ito ay napakatanda na. Ang 3 pinakamatandang anak ni Jesse ay sumunod kay Saul sa digmaan. Ang pangalan ng kanyang 3 anak na nagtungo sa pakikipaglaban ay si Eliab na panganay, ang kasunod niya ay si Abinadab, at ang ikatlo ay si Shammah. Si David ang bunso, at ang 3 pinakamatanda ay sumunod kay Saul. Ngunit si David ay nagpapabalik-balik kay Saul upang pakainin ang mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. Sa loob ng 40 araw, ang Filisteo ay lumalapit at naghahamon, umaga at hapon. Nagtungo sa pakikipaglaban ng kanyang mga kapatid. Pero si David ay bata pa at hindi pa maaaring sumama sa digmaan. Kaya nauwi siya sa paggawa ng mga bilin at pag-aalaga ng mga tupa. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ama na si Jesse, na dalhin ng ilang bagay sa kanyang mga kapatid. Pagdating niya sa lugar ng labanan gaya ng iniutos sa kanya, nakita niya si Goliath, ang pangunahing mandirigma ng mga Filisteo, na labis na nilalait ang Israel at paulit-ulit na nilalapastangan ang Diyos. Gayunman, ang lahat ng nakarinig nito ay natakot sa harapan ni Goliath, nanginig sa takot. Wala ni isang tao ang nang-ahas na harapin o nakaisip man lang na talunin si Goliath. Maging si Haring Saul, na isang bihasang mandirigma, ay lubhang natakot, hindi nang-ahas na harapin si Goliath. At ang mga kapatid ni David na sina Eliab, Abinadab, at Shammah ay natakot lahat. Si David, na maaaring mahina ang pisikal na katawan, pero may pinakamalakas na puso, ay humakbang pasulong. Ako ang nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Kapag may dumating na leon, o kaya'y oso, at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay, at aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. At ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Ipinakita niya ang kanyang matibay na paninindigan. Kaya naganap ang isang labanan sa pagitan ni David at ni Goliath, na pangunahing mandirigma ng mga Filisteo. Lumalapit ka sa akin na may nakikitang mga sandata, pero bilang sugo ng Panginoon, ako ay lumalapit sa iyo, sa pangalan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat na may di nakikitang kapangyarihan. Humantong ito sa isang labanan sa pagitan ni David at Goliath. Sa huli, ang dakilang mandirigma na si Goliath ay bumagsak sa kamay ni David. Isang bagay na maaari nating pag-isipan dito, na ang lahat ng taong ito ay naniniwala rin sa Diyos. Naniniwala si Saul sa Diyos, at gayon din ang mga opisyal na napapasailalim niya. Dagdag pa rito, maraming magigiting na opisyal ang maituturing na mga bihisa, dahil madalas silang nasa digmaan. Siyempre, kasali rin ang mga nakatatandang kapatid ni David. Habang tinitingnan natin ang tagpong ito, marahil ay nagtataka tayo, bakit pinili ng Diyos si David na tila pinakamahina sa paningin ng tao? Saan ibinatay ng Diyos ang kanyang pamantayan sa pagpili? Ano ang tinitingnan niya? Agad na nakita ng Diyos sa puso ni David na kaya niyang gawin ito. Kaya sa panahon ding ito, umaasang magkakaroon din kayo ng higit na pananampalataya sa Diyos, sa di nakikitang mundo ng pananampalataya. Sa halip na tumuon sa panlabas na anyo, nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.